So, ngayong hapon pong ito, we're gonna go in that direction. Kasi syempre, nakikita nyo naman, di ba, na ang theme, ang theme ng ating Pastors Conference is Legacy of Faith. Di ba? Legacy of Faith. Di ba? Napaka-thematic niya. Right? Legacy of Faith. And then when I Googled it, syempre Google Translate, di ba? Sa Tagalog, ang isa palang direct na translation nitong legacy, nitong salitang legacy, pamana. Okay, pamana. Kasi pag legacy, di ba, parang hindi material na bagay agad yung maiisip mo, di ba? Legacy, parang yun yung iiwan sa'yo, di ba? Pero pag sinabi nating pamana, di ba, parang inheritance agad. Right? Inheritance agad yung naisip natin. And sino sa inyo, pag sinabing pamana, material na bagay ang naisip natin? Di ba? I mean, let's just be honest, right? So, yun ang ating pag-uusapan ngayong hapon na ito, di ba? Yung pamana. Dahil meron po tayong natanggap sa Panginoon. Nung tinanggap natin si Jesus, in our life, meron siyang pamana actually na binigay sa atin. Di po ba? May legacy talaga. And we're gonna read along those lines. And I want to start with this verse sa 2 Timothy, chapter 1, verse 3 to 7. Kasi dito, talagang nilatag ni Apostle Paul, nung kinakausap niya si Timoteo, kung ano yung, parang binigyan niya ng idea ng legacy. Okay? Basahin natin yan. Sabi niya, nagpapasalamat ako sa Diyos na pinaglilingkuran ko ng may malinis na konsensya tulad ng ginawa ng mga ninuno ko. Papasalamat ako sa Kanya sa tuwing inaalala kita sa panalangin araw at gabi. Kasi kausap niya dito si Timothy. Kapag naalala ko ang pag-iyak mo noong umalis ako, kaya nasasabing akong makita ka para maging lubos ang kagalakan ko. Verse 5. Hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong lola, Luisa, at ng iyong inang, si Eunice. At natitiyak kong nasa iyo rin ngayon. Dahil dito, pinaalalahanan kita na lalo ka pang maging masigasig sa paggamit ng kakayahang ipinagkaloob sa iyo ng Diyos. Na tinanggap mo nang patungan kita ng kamay. Verse 7, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katuwagan, kundi espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig at disiplina sa sarili. Di ba? Napaka-specific kasi nung kinakausap ni Apostle Paul si Timothy, sinabi niya mismo, di ba, na sa verse 5, hindi ko makakalimutan ang tapat mong pananampalataya tulad ng nasa iyong lola Luisa at ng iyong inang si Eunice. So, we learn here na yung mga, yung nanay ni Timothy at yung lola niya, di ba, mga pananampalataya din. Di ba? They are also believe, right? They are of the faith. Di po ba? At alam nyo, may value talaga, di ba, na yung ganun, yung meron kang sa pamilya mo, di ba, may alam ka na dinala ka ng magulang mo dito, di ba? Or, maaaring nandito ka ngayon, at ikaw ang unang-unang believer sa inyong pamilya. Maganda rin yun. Bakit? Kasi meron ka ngayong ipapamana sa mga susunod sa'yo. Right? Lahat ng ito ay patuloy. Ito yung nagpapatuloy. Legacy, palagi yung whether sadya o hindi, may legacy. Bakit? If we want na maganda yung ating ipapamana, edi we're gonna be intentional. Tama? Pero minsan, meron din tayong naipapasa na siguro na natanggap din natin, pero hindi natin, alam mo yun, parang habit na pag hindi natin na-catch, minsan naipapasa din natin yan. Ngayon, sino sa inyo balik tayo dun sa word ng pamana. Diba? Yung mga material na bagay kasi ang naisip natin dito. Sino sa inyo, pag sinabing pamana, naisip nyo yung mga antique. Diba? Sino sa inyo may mga plato sa bahay, mga pamana sa inyo, sino mga, maybe spoon and fork, diba? Mga baso, diba? Yan, sa lola mo pa yan. Diba? Or minsan yung, alam mo yung aparador na antique, minsan yung mga Chinaware, di ba? Yung mga ganon, na galing pa daw sa
di ba, sa lola mo or even before that, right? And these are things na syempre, anong bilin sa atin? Ingatan mo yan. Di ba? Ingatan mo yan kasi mas matanda pa sa'yo yan. Di ba? Mga ganon. Ingatan mo yan kasi, o minsan, yung mga ginamit mo nung bata na naitabi, di ba? Ibibigay sa'yo para sa mga anak mo naman ngayon. Di ba? Yun ay yung mga pamana. Tama? Pero alam po ba natin na yung pamana, di ba, yung legacy, it goes beyond the material things. Meron tayong mga tinanggap nung tayo bata pa na maaaring di mo na-realize na ganun ka pala. Di ba, na nagugulat ka na lang. Pag may anak ka na ipapasa mo na siya. Di ba, na isipin mo, lang, ganito ba ako pinalaki? Di ba? Bakit? That's part of legacy. Right? That's part of legacy. With our family, ang lagi naming gino-joke sa pamilya namin. Kasi di ba, minsan, pag makakarinig ka, even in movies, right? Yung meron mga iniiwan ng mga lupain, di ba? Mga hatian ng lupain, ganyan. At minsan, doon nagkakagulo ang mga pamilya, di ba? Tama? Pagka yung mga hatian na, yan na, nag-aaway-aaway na. Ang sinasabi namin dun well, actually, sa lolo pa nga namin and even with our parents, di ba? Buti na lang, wala tayong lupain na tinanggap kasi hindi tayo nag-aaway-aaway. Di ba? Kasi at least, di ba? Okay tayo. Kasi wala tayong mga ganyan na mga problema. Di ba? Pero alam niyo po, ang pamana, di ba? Minsan, pag kung hindi ka titigil at iisipin mo talaga, di ba? Hindi may ipapaalala sa iyo eh. Right? For example, sa akin, I can say na ang isang pamana or legacy na natanggap ko is, growing up, kahit na nag-aaway yung aking mga magulang, never kong nakitang pinagbuhatan ng kamay ng tatay ko, yung nanay ko. Diba? Kahit nag-aaway sila. Pero walang ganon. Okay? Kahit na kitang-kita ko na yung tatay ko, talagang pigil na pigil. Diba? Pero walang nothing like that happened. And syempre, di ba, nakakalungkot lang kasi minsan, pag mga kaibigan mo, naririnig mo, di ba, na may mga ganun nangyayari. And that's legacy. Right? That's legacy. Bakit? Ako ngayon, anong excuse ko? Kung ginawa ko yun sa asawa ko, di ba, saan ko nakita yun? Hindi ko naman tinanggap yun di ba, with my parents. Right? Yan po ay part ng legacy. And, I encourage you, after the service, when you go home, di ba? Isipin nyo, Panginoon, pakita mo nga sa akin. Ano bang mga, right? What am I carrying? May mga natanggap ba ako from my parents na maaaring dala ko pa ngayon, maganda man siya, or maaaring kung di man masyado maganda. Pero that's part of legacy. Di po ba? Ngayon, as believers, kagaya sabi ko kanina, may iniwan sa atin na pamana. There's a legacy that Jesus wants us to receive. Diba? Ang pagkamatay ni Kristo Jesus sa krus, diba? Meron siyang iniwan sa atin na way of life, diba? Pamumuhay, pananampalataya at kultura. I wanna read some things to you kasi si Pastor Steven, ito yung preaching niya kaninang umaga about culture of faith. And yung culture, diba? Ano ba ang culture? Ang kultura ay sinasapamuhay natin. Diba? More so, yes, nakikita yan sa ating mga sinasambit with our words, pero mas nakikita siya sa ating pamumuhay. At ano ba yung culture? Culture is what we value. Basically, yun na yun. And it affects everything else. Diba? Kung ano yung binavalue mo, lahat na yan. It will affect everything else. Okay, halimbawa, lumaki ka sa isang tahanan na bawal kang makamis ng, halimbawa, pag tinanong ka ng magulang mo, ano naging score mo sa exam? Di ba? Pag sinabi mo na, 5 out of 10. Di ba? May iba na sinabi, okay, at least pasado ka. Di ba? May iba naman na sabihin, bakit kalahati? Right? At
ano nangyari doon? It shapes what you value. Di ba? It shapes your culture. Bakit? Pag lumaki ka na, isipin mo, hindi ako pwede maka 5 out of 10 lang. Di ba? Kailangan perfect or more. Ano nangyari? Yun na ang naging parte ng iyong kultura. Di ba? Now, minsan maganda, tama naman, we need to excel in school, di ba? Pero minsan naman, if you pressure yourself too much, di ba? Minsan natetake naman to the extreme. Yun po ay isang practical na example. As believers, meron po tayong salita ng Panginoon. Na pagkukuhaan na natin ng kultura, things that we value. Di ba? Merong inilatag ang Panginoon na ito ang mga bagay na sundin natin. These are things that we should value. At alam niyo po, sa Matthew chapter 5, ito po ay isang napaka-importanting sermon. Kasi ang tawag talaga sa kanya, Sermon on the Mount. Diba? Si Jesus, dito sa chapter na ito, basically, nilatag niya ang kultura ng heaven. Diba? Ng heavenly culture. Nilatag niya. At we're gonna read through it at makita po natin na unang-una, in order for us na magawa itong mga bagay na ito, kailangan talaga natin ng pananampalataya. Bakit? In my own strength, hindi ko kayang tuparin itong mga nakalagay dito. So dun pa lang, di ba, dun pa lang, isipin natin na, okay, sa simula pa lang, paano ko mamuhay? What do I value? Do I value faith? Do I value pananampalataya? O, hindi ka, basta pagtrabahuhan lang natin yan. Di ba? Nothing wrong with that. Pero saan ako umaasa? Diba? Itong mga bagay na ito nag-shape sa aking kultura as a believer. So simulan po natin. Punta tayo sa Matthew chapter 5 and sige, sa verse 1. Sabi diyan, na makita ni Jesus ang napakaraming tao, umakyat siya sa bundok, pagkaupo niya, lumapit ang kanyang mga alagad at siya ay nagsimulang magturo sa kanila. So yun po yung setting nun. Diba? Isipin nyo, nung time na yun, walang microphone. Diba? Kaya si Jesus, kailangan nasa medyo mas elevated siyang lugar. At yung mga nakikinig sa kanya, talagang nakikinig. Diba? Para marinig nila kung ano yung tinuturo, diba? Nung teacher during that time. Yan. Verse 3, simulan natin. Ito po yung mga, in English, diba? The Beatitudes. Right? Ito po yung mga yon. And ang theme na makikita natin dito, ang lagi sinasabi, pinagpala. Diba? You are blessed. Blessed are you. Tama po ba na gusto natin yon? Sino dito ang gustong pagpalain ng Panginoon? Right? Lahat naman tayo, tama? Pero as we read this, makikita po natin na may iba ring ibig sabihin si Jesus pag sinabi niya na pinagpala ka. Diba? Minsan kasi, kahit ako, diba, uy, blessed na blessed naman yung taong yun. Ibig sabihin, may bago siyang sasakyan, o kaya maganda yung bahay niya, di ba? O kaya hindi siya laging nalilibre. Minsan, yun yung mindset ko na, pinagpala yung taong yun. Pero makikita po natin dito na si Jesus, meron siyang nilalatag na ang pinagpala, hindi lang makikita doon. Hindi lang sa material na bagay. Ang pinagpala, someone who, first and foremost, has a heart that follows God. Mamaya, makikita po natin yan. Sige, verse 3, ang sabi dyan, pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Di ba? Actually, nung binabasa ko to, medyo mas madali nga siyang intindihin kaysa dun sa English. Kasi in English, sabi doon, blessed are the poor in spirit. Diba? In Tagalog, napaka-specific. Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Ano po ang makukuha natin dyan sa sinabi ng Panginoon na yan? Sa kanyang katuroan na yan. Diba? Unang-una, bilang mananampalataya. Diba? Kung gusto kong makita itong kultura ng pananampalataya na part of the legacy na gusto ng Panginoon na ganito ko mamuhay, kailangan maintindihan ko na there's no saving outside of God. Diba? Hindi ko
kayang sagipin ang aking sarili kung hindi ko kayang lumapit sa Panginoon. Kaya sabi ko kanina, di po ba? Saan tayo umaasa? Minsan kasi sa sobrang madiskarte ng mga tao, which is good, sa sobrang madiskarte ng tao, minsan doon na tayo medyo, minsan doon na natin nilalagay yung ating pananampalataya, sa diskarte. Nothing wrong with that. Pero isipin mo, paano kung yung diskarte mo, simulan mo muna sa panalangin. Yun ang mas maganda yun. Bakit? Dahil kinuha mo muna na, Panginoon, tulungan mo ako dito. Gusto kong, I want to please you with this. Tapos sinamahan mo ng diskarte. Talagang that's how God will work through you. Right? Pero ang sabi dito, walang inaasahan kundi ang Diyos. Pinagpala daw tayo kung ako as a believer, wala akong ibang pinagtutuunan ng aking, hindi ang aking karunungan, hindi ang aking family background, hindi ang aking diploma. Although that's good, you finish your studies. Pero saan ako umaasa? Ako ba ay nananampalataya kapag nagkukulang lang? And let's be honest with this. Minsan mananalangin ako kapag medyo gipit na, may problema na. Yan, tsaka na ako, Lord, tulungan mo ako dito. Nothing wrong with that, of course. We go to God dahil alam natin na He is our help. Pero as we mature, and kung gusto talaga natin natanggapin itong legacy, itong pamumuhay na binibigay sa atin ng Panginoon, sa simula pa lang, tayo umasa na sa Kanya. Right? Hindi siya last resort. Hindi na gumana lahat. Yung lahat, tinry ko na. Sige, mananalangin na ako. Anong sabi? Pinagpala ang mga taong walang inaasahan kundi ang Diyos. Kung pinagpala man ako during times of plenty, siya pa rin ang aking inaasahan. And during times of lack, siya pa rin ang aking inaasahan. Bakit? Dahil aking pananampalataya ay hindi dahil sa meron akong ilang milyon sa bangko. Ang aking pananampalataya ay bakit? Siya ang inaasahan ko. Sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Una pa lang, makikita na natin na ibang-iba ang kultura ng langit. Di po ba? Ibang-iba ang kultura ng ating Panginoon. Bakit? For me as a human being, tama lang naman na, teka lang, pag walang nangyayari, dapat gumawa na ako ng paraan. Right? Pag wala akong nakikita, dapat medyo gumawa na ako ng paraan. That's the human side of me. Pero anong sinasabi natin ng Panginoon? Bago tayo gumawa ng paraan, umasa muna tayo sa Kanya. Amen? We lift things up in prayer. Okay, verse 4. Pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aalipin sila ng Diyos. Kung isipin, basic naman. Tama naman, di ba? Those who mourn will be comforted. Pero ang ibig sabihin po nito, yung pagdadalamhati na sinasabi dito, pagdadalamhati sa kanilang naranasan, pati na din sa kanilang pagkasala. Meaning, those who are coming to the end of themselves. Diba? Those who are, ang dahil mo ng pasanin sa buhay. Ang dahil mo ng pinagdadaanan. Diba? At ang ibig sabihin po nito is, there's the verse na nakalimutan kong bigay. Ang sabi po doon, it's the goodness of God that leads people to repentance. Anong ibig sabihin po nun? Ang pagdadalamhati na tinitignan mo ang iyong brokenness. Diba? Inisip mo, hindi ko talaga kaya nang wala ang Panginoon. Bakit? I have come to the end of myself. Diba? Kung gano'n ang aking pag-iisip, ibig sabihin, alam ko na hindi ko kayang tulungan ng sarili ko. Diba? So if I come to the end of myself, ang sabi dyan, pinagpala ang mga nagdadalamhati sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Pwede lang tayong tulungan ng Panginoon kung tayo ay humihingi ng tulong sa Kanya. Di po ba? Pero kung lagi kong sinasabi, hindi, kaya ko to. Hindi, okay lang, kaya ko to, Lord. Okay na ako. Diba? If I don't open things up to God, paano siya,
paano siya gagalaw sa buhay ko? Diba ba? Pinagpala, diba? Ang nagdadalamhati sapagkat aalawin sila ng Diyos. Ang pagdalamhati na patungo sa pagsisisi. Yan po yung ibig sabihin ng verse na yan. Verse 5. Pinagpala ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang daigdig. Diba? Blessed are the humble or the meek, for they shall inherit the earth. Kagaya ng, di ba, sinabi natin kanina, anong ibig sabihin ng mapagpakumbaba? Yung hindi bilib na bilib sa sarili. Di ba? Hindi yung, hindi someone na hindi kailangan ng tulong. Di ba? The moment na alam natin na, I arrive at the conclusion na, wait, di ba, kailangan kong magpakumbaba sa Panginoon. Di ba? Kailangan kong, I need His help. Right? Ganun po ang posture na gustong-gusto ng Panginoon sa ating mga, di ba? For those who believe, na alam natin na walang panggagalingan ang tulong kung hindi sa Kanya lang. Ang sabi po dito, yung mapagpakumbaba, it's in the context of following God. Ang pagsunod kay Jesus. Di ba? Bakit? Si Jesus, siya ang naging example ng pagpapakumbaba. Bakit? Siya ay Diyos. Di ba? Siya ay Diyos. Pero anong ginawa niya? He laid down His life. He laid down His deity. Di ba? Sinantabi niya muna ang pagiging Panginoon, pagiging Diyos. Nagkatawang tao siya. Siya'y namuhay, di ba, sa mundo. At siya'y namatay para sa atin. Diba? Siya ang unang-una, kung isipin natin, siya ang unang-una na nagpakumbaba. Diba? That's why He is worthy of our praise. That's why, diba, walang pinapagawa sa atin ng Panginoong Jesus na hindi na niya pinagdaanan. Diba? Pinagdaanan niya lahat yan. Bakit? Naging tao siya eh. Alam niya kung paano masaktan, mamuhay, na isang tao. Kaya sinasabi niya, di ba? Kaya, you follow me. Right? That's why tayo ngayon po, we are empowered to follow Him. Amen? Verse 6, pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat sila'y bibigyang kasiyahan ng Diyos. Diba? Ano pong ibig sabihin yan? Na sa pagising natin sa umaga, diba, alam natin kung kanino tayo lalapit. Pagising natin sa umaga, diba, bago natin tignan kung sino nag-message, diba, tignan kung ano yung mga notification natin, let's acknowledge Him. Amen? Salamat Panginoon, right? Thank you Lord for this day. Kahit ganun lang. Bakit? In that way, pinapakita natin na Panginoon, gusto ko na sumunod sa iyo ngayong araw na ito. Diba? Gusto kong, I want your will for my life today. Diba? Pinagpala ang mga may matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Yung may gustong makita ang katauhan ng Diyos sa kanilang buhay. Diba? Gusto po ba natin yon? Diba? Kasi bakit? Isipin nga natin, ano ba yung katauhan ng Diyos? Siya ay mapagbigay. He is blesser, He is blessing actually. Diba? He is healer. Right? He is the Prince of Peace. And all those things, gusto rin nating makita sa ating pamumuhay. Amen? Bakit? Kung siya ay nakikita sa aking pamumuhay, ibig sabihin, I'm walking in peace. Ibig sabihin, I'm walking in provision. Diba? Ibig sabihin, I'm walking in all these benefits. Pero, hindi naman yun ang ating layunin lang na makuha natin yung benefits. Ang layunin natin ay makita siya mismo. Amen? Matinding hangarin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Diba? At alam niyo po, that's very personal. So, I encourage you na it's really time to, siguro, let's ask God na, Panginoon, pakita mo nga kung anong mga nilalaman ng aking puso. Diba? Anong aking mga hangarin?
Diba? What fills my day? What fills my thoughts? Right? Kasi kahit ako minsan, kung isipin ko, okay, matinding hangarin na sumunod sa Kanya. Diba? Palagi bang ganun ang palagi ba akong ganun? And I'm gonna be honest with you, sometimes, hindi. But sometimes, I still need to, diba, minsan, kailangan ko talaga mag-set ng time na ako lang to read His Word. Diba? Kasi minsan, diba, busy na agad, ang dami nang nagaganap, pero tayo mismo. Diba? Lord, I want to follow your will. Amen. Verse 7. Pinagpala ang mga mahabagin sapagkat kahabagan sila ng Diyos. Diba? Blessed are the merciful. Katulad ng pagkahabag ng Diyos. Ang ating Panginoon, He is merciful. He is kind. Di po ba? At as believers, tayo rin po, we are encouraged to be merciful towards others. At let's be honest. Madaling, if we talk about, di ba, being kind and merciful, minsan iniisip natin, nagbibigay naman ako sa mga, di ba? Pag kumakatok sa bintana ko, nagbibigay ako. That's good. Kasama rin po yun doon. Pero paano naman doon sa nakaaway mo na kapatid mo na matagal na hindi kayo nag-uusap? Di ba? Paano naman doon sa office mate mo na ayaw sumunod sa'yo? Di ba? Paano sa boss mo na palagi kang binibigyan ng, di ba, ng trabaho? Kaya nga boss mo, di ba? Bibigyan ka ng trabaho. Tayo ba'y nagiging mahabagin towards those people? Di ba? As human beings, madali kasing mahabag pagka nakikita natin mga less fortunate than us. Right? Pero paano dun sa mga kasama natin? Right? Tayo ba'y mahabagin towards those people? Right? Verse 8. Pinagpala ang mga may malinis na puso, sapagkat makikita nila ang Diyos. Blessed are the pure in heart. Anong ibig sabihin po ng malinis na puso? Kasi nga, pure in heart, di ba? Malinis na puso, parang palagi ba na malinis ang aking hangarin? Di ba? Palagi ba na malinis ang aking konsensya? And let's be honest, di ba? Malamang, hindi parate. Pero ano po ang layunin ng Panginoon? Bakit niya sinabi to? Malinis na puso na sundan siya. Diba? A pure heart to follow Him. Diba, yun lang ang gusto mong mangyari. Na Panginoon, hindi ko alam kung paano, hindi ko alam kung diba, am I doing things right? Pero gusto ko lang na sundan ka. I just wanna follow you. Diba? I just wanna worship you. Doon po natin simulan. Doon natin simulan na our soul desire, di ba? Just the purity of wanting to follow Him. Yan po yung sinasabi dyan. Pinagpala ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Amen? In verse 9, sabi dito, pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan sapagkat sila'y ituturing na mga anak ng Diyos. Blessed are the peacemakers. Yan. Ngayon, pag sinabing peacemaker, ito ba yung, ibig sabihin, ikaw lagi yung umaawat sa mga away, ikaw ba yung, ganun ba yan? Alam niyo po yung isang binasa ko dito, yun daw, peacemaker, someone na ayaw sa katiwalian. Yung palang isang example ng peacemaker. Kung ikaw ay ayaw mo sa katiwalian, di ba? Pag may nakita kang mga injustice or katiwalian, di ba? And ikaw, parang hindi tama to ah. Right? Parang meron sa'yo na parang hindi mag-settle. Yan yung sinasabi dito na blessed are the peacemakers. Pinagpala ang mga gumagawa ng paraan para sa kapayapaan. Sapagkat sila ituturing ng mga anak ng Diyos. Diba? And in the world that we're living in, alam niyo po, we're not hindi po kami ang magsasabi sa inyo, di ba, na, hindi, katiwalaan yan, so dapat ganito ang gawin mo. Unang-una, hingin po natin ang layunin ng Panginoon. Di ba? Yun po muna. Let's inquire of God first. Di ba na, okay, Lord, pag ginawa ko ba to, ito ba isang ayon sa salita mo? Right? Alam mo,
Sa opisina nyo, let's say. Diba? Merong pinapagawa sa'yo na alam mo na medyo under the table. Let's say. Diba? Medyo under the table. At ikaw, diba, bilang mananampalataya, diba, meron kang something here na parang hindi ko dapat gawin to. Diba? Parang ayokong gawin to. That's very specific. Diba? Very, very detailed yan. At hindi namin mabibigay sa inyo kung ano yung, diba, specific na sagot. Pero pag tayo dumulog sa Panginoon, diba? Pagdasal mo, Panginoon, paano ko ba sasabihin sa boss ko? Diba? Or how do I work this out? Diba? I believe na God will give you the wisdom on how to go about it. Amen? Bakit? Yun po ang definition ng being a peacemaker. Diba? Yung mga tao na ayaw sa katiwalian, na kung isipin natin, diba? Counterculture siya eh. Diba? Dahil ang nakita natin sa mundo, normal lang na, di ba? Kung gusto mo pabilis, di padulas. Di ba? Normal lang yan na nangyari. Pero, as believers, iba po ang kultura ng langit. At tayo, bilang mananampalataya, anong kultura ang aking susundin? Amen? Kaya nga po pinag-uusapan natin itong mga ito dito sa simbahan. Di ba? That's why we talk about these things. Bakit? Yan ang legacy. Right? Yan ang legacy. Diba? Legacy is not just, tsaka ako naisipin yan pagka may anak na ako. Or pag meron na akong apo. Diba? Bata pa yung anak ko eh. So, di ko naisipin yan. Di po. It's never too late to talk about legacy. Bakit? Dahil whether may anak ka, whether single ka pa, meron ka palating pinapamana. Meron kang sinasalin to someone. Right? May it be in your workmates, sa eskwelahan mo, di ba? Kung kasal ka na, of course, with your spouse. Never too late po to talk about legacy. And to think about legacy. Kung ano ang aking pinapamana. Amen? Verse 10 and 11. Hanggang 12 na po tayo. Kasi medyo same thought naman sila. Pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sapagkat kabilang sila sa karehan ng langit. Verse 11, pinagpala ang mga nilalait at inuusig na mga tao. At pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin niyong inusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Ano pong ibig sabihin ng inuusig? Those who are persecuted. Yan. Diba? Na in our modern world, diba, kung isipin mo, ganun ba? Diba? Parang wala namang nagbabawal sa akin na pupunta ng simbahan. Diba? Wala namang pulis na umiikot na hinuhuli kapag ka nakita na papunta ka New Life. Right? Anong persecution? Anong pag-uusig ang sinasabi dito? Diba? Ang pag-uusig po na sinasabi dito pag meron tayong sinabi na tinawag ng Biblia na kasalanan, diba? Diba? There's persecution that happens. At naranasan na po natin yan. Diba? Minsan, pag sinabi natin na, kasalanan yan Diba? That's the Bible calls that a sin. Pero in the day and age that we're living in, diba? Maaaring sabihin na, hindi, choice ko to Diba? My body, my rules. Right? It's my choice. Teka lang. Merong ang iniwan ng Panginoon na salita niya. Diba? Para yung values ko, how I live, meron akong reference. Diba? Meron akong pwedeng pagkuhanan na, teka lang, tama ba to? Ito ba isang ayon sa salita ng Diyos? Yan po ang nangyayaring persecution. And believe me, ito po it will only get worse. People will call the church, di ba, na old-fashioned, di ba? Di naman kayo, di ba? Tapos na tayo dyan. Right? Tapos na tayo dyan.
Ano na tayo ngayon? We're in the modern world. Right? It will only get worse. Bakit? Yan po sinasabi ng salita ng Diyos. As the return of, the second coming of Christ draws near, talagang lalawak lang ang pag-uusig, yung persecution. Tayo po'y dapat maging handa dyan. Bakit? Dahil dapat alam natin, saan ako nakatayo. Diba? Saan ako nakatayo? Pagka dumating ang panahon, diba, na sabihin na, hindi, ganito talaga. Ito na yung normal ngayon. Diba? Saan ako? What will I follow? Right? What lifestyle will I follow? Yung bang nakita ko sa salita ng Panginoon? Yung bang natanggap ko mula sa salita ng Diyos? O yung nakikita ko sa labas? Yan po ang nangyayari in the day and age that we're living in. That's the persecution that's being talked about here. Right? Maaaring hindi tayo pinagbabawalan na mag-gather. Diba? Hindi tayo pinagbabawalan na sabihin ng pangalan ni Jesus, right? To carry a Bible in public. Pero there are things that are happening right now na atake sa simbahan. Hindi lang sa simbahan, sa salita ng Diyos. And we have to be aware of that. Hindi para makipag-away. Okay? Hindi po tayo para makipag-away at makipagsagutan. Pero para we stand, para mas tumatag yung ating pagtayo. Diba? Hindi yung, parang tama naman to. Diba? Parang okay naman to sinasabi dito. Hindi. Dapat alam po natin saan tayo nakatayo. Amen? That is the day and age. These are the things that we are facing in the day and age that we're living in. At yan po ang kultura ng pananampalataya. That's the culture of faith na hindi po ito imbento lang ng mga pastor dito. Okay? Ito po ay isang ayon sa salita ng Diyos na alam natin na galing sa Kanya, na iniwan para sa atin. Bakit? Because there's a way of life. There's a lifestyle of a believer na ako bilang isang nagsasabi na I want to follow Jesus, then there's a lifestyle na I will follow. Amen? There's a legacy na iniwan sa akin. May pamana na iniwan para sa atin. Ang tanong, alam ko ba to? Diba? Ang tanong, gusto ko lang bang sundan ng Panginoon? Kapag sige, I want the blessings. Yes, Lord. Diba? Kailangan ko to, Panginoon. Or, sinusundan ko pa siya dahil gusto ko talaga siyang sundan. Diba? Am I following Him because I really want to follow Him? Sabi doon, diba? Pinagpala. Blessed are the pure in heart. Diba? Ang aking pagsunod sa Kanya, dahil lang may pangangailangan ako, o ang aking pagsunod sa Kanya ay dahil, Panginoon, gusto kong maging katulad ka. Panginoon, hindi ko kaya na ako lang mag-isa. Diba? Hindi ko kaya na gumawa ng desisyon, diba? Na maging mabuting tao, na wala ka. Dahil yan po ang reality natin. Amen? Ito po ay, in English nga, di ba? The Beatitudes. The Beatitudes. Our way of life. Amen? Ang iniwan sa atin ng Panginoon na, di ba? Ito yung kultura na beyond the culture of being Filipinos, beyond the culture, kung ano man ang natanggap natin, there's a culture according to the kingdom of God. Amen? Kaya po, all over this place, as I want to ask you to bow your heads and close your eyes. Diba? Alam niyo po, itong Sermon on the Mount, kaya sabi ko kanina, very, very basic, pero very important teaching ni Jesus. And you might be here at iniisip mo, gusto ko naman yun. Gusto kong sundan ng Panginoon. Gusto kong mamuhay na holy before Him. I really want to follow Him. Pero, hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Di ba? Where am I saan ako magsisimula in following Him?
Alam niyo po, lahat pong yan ay nagsisimula sa isang desisyon ng pagtanggap sa Kanya. Pagtanggap sa ginawa ni Jesus sa krus para sa sanlibutan. Sabi po, di ba, John 3:16, dahil mahal na mahal ng Panginoon ang sanlibutan, ang mundo. He sent His Son to die at the cross. At tayo po ngayon, anong ating, what's my part? Tanggapin si Jesus. Tanggapin ang ginawa niya para sa akin. So kapatid, kung ikaw yun at wala kang maalala sa buong buhay mo na tinanggap mo si Jesus sa iyong puso, na there was never an instance in your life na naalala mo na you prayed a prayer asking Jesus to be your Lord and be your Savior. Kung ikaw yun, kapatid, with everyone's eyes closed, heads bowed, can I invite you to just raise your hand? If you wanna receive Jesus, gusto mong tanggapin ang Panginoong Jesus, ang ginawa niya para sa'yo. Gusto mong simulan ang relationship na ito with Him. I wanna ask you to raise your hand. No one looking around. This is a moment between you and God. So if that's you, taas nyo lang ang kamay nyo. You wanna follow Jesus. You wanna receive Him. Thank you. Thank you for raising your hand. Salamat po sa pagtaas ng inyong mga kamay. Thank you, thank you. And for everyone who prayed this prayer, salamat po dun sa mga nagtaas mo ng kamay, pwede po natin ibaba. And all of us, let's pray this prayer as an encouragement for those who are going to pray this for the first time. And sabihin po natin, Panginoong Jesus, salamat sa ginawa mo para sa akin. Ngayong oras na ito, tinatanggap kita sa aking puso, mamuhay ka bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Amen.